Okay, guys, good morning na. At sa labas tayo ng Alopecia Arena dito sa Pasay City. Mga 2 hours na siguro, no? 2 hours after game number 4 ng Philippine Cup Finals. San Miguel winning, taking a 3-1 lead by the score of 105-91. 105-91. Actually, Carl, ano to eh, dikit pa siya nung 4th quarter, but siyempre yung score medyo dulo kontrolado ng San Miguel eh, but kailangan masabi mo rin sa game 4, especially nung 4th quarter, lumamang TNT after trailing by 12, but then Jericho Cruz came up big for San Miguel, not just on defense but yung mga tirada niya sa opensa. Wala, feeling ko yung health ng TNT finally taking its toll na. Siyempre, they've been here in the finals for the 3rd straight time this season. So, makikita mo na yung kung gaano sila ka-banged up, kapagod after those 2 straight finals runs. Ngayon, 3rd straight finals run. Makikita mo, kahit naglaro si Poyo Hiram, pero kita mo na habling pa rin, medyo inaalalayan lang niya yung kanyang sprained ankle. Hindi pa siya, pero although maganda yung maganda yung contribution niya, pero kita mo na hindi siya 100%, and yun, medyo kailangan talaga ng tulong ng bigs ng TNT na, kung wala si Poy, siguro mas tinambakan pa yung TNT ngayon. So yun yung feeling ko, yung health talaga na medyo kinaya nilang dumikit first 3 quarters hanggang halfway through the 4th, pero yun nga, feeling ko, mas nakikita ko, mas fresh talaga yung San Miguel nung dulo. Yun, going back kay Jericho, he had 15 points in the 4th quarter, 3 of 3 sa 3. Mabibigat yun eh, na pag dumidikit yung TNT, biglang may sagot si Jericho from downtown. Tingin mo, bakit ganito kaganda yung nilalaro ni Jericho in this championship series? Particularly on the offensive end. Yeah, feeling ko wala naman siyang specific motivation against TNT. Feeling ko natapat lang. Ganon kalalim ang San Miguel, kasi kung TNT, syempre you're picking your poison. Kung pinili mo na bantayan si CJ Perez o si Don Troliano, may malilibre talaga ng isa. And feeling ko this time in this game, si Jericho yung nalibre, and yun yung in terms of yung lalim talaga ng San Miguel, feeling ko related pa rin sa health dahil malalim rin yung kung healthy ang TNT, malalim din sila, and since sila yung banged up sa finals na to, mas nakikita yung lalim ng San Miguel, and in this game si Jericho yung nalibre dahil nga pinili nung TNT defenders na bantayan yung ibang stars ng Beerman. Actually, mambo na ba? Mambon. Actually, after umambon ng tres ni Jericho at the rest of the Beermen, ngayon umambon na dito sa labas ng Mowari. Actually, ang kwento kasi sa finals, yung depth ng San Miguel nagpapakita talaga with Mo, Chris Ross, Don Troliano, and Jericho Cruz. But tonight, si Mo medyo wala eh. Hindi ramdam. Chris Ross 4th quarter, he hope to stay on the bench. Don Troliano, may moment siya, but hindi yung para ramdam like game 2 and for big part game 3. That's why Jericho Cruz talagang he was the man tonight for San Miguel. Probably with this game, if matapos sa San Miguel, tingin ko front runner siya for finals MVP, but sometimes sa mga close out games, hindi natin masabi. So yun, also we have to mention yung si Wami Chongson, after struggling siya 3 games, first half nandun yung open siya, the long tres, he finished with 8 points. Then 3rd quarter, Marshall Lassiter 10 points. Big reason din, but for a while lumamang San Miguel bago nahabol yung TNT. What can you say about both players na finally in this game ambag sila?
focus ako kay Wami. Kinumpiut ko yung stats niya, yung scoring numbers niya ng first 3 games. He averaged just 2.7 points, Brad, in the first 3 games, including a scoreless game 3. So, and 3 out of 11 lang ata yung shooting niya ng first 3 games. So, ngayon, gusto niya good start solid start yung gusto niya ngayon, and he proved it today. He scored 6 points in the first quarter and 8 points in the first half. Makikita mo yung yung eagerness ni Wami na mag-step up dahil gusto niya makamit isa sa mga few SME players na wala pang championship. So gusto niya makamit yung unang-una niyang first championship, and makikita mo sa niya, emosyon niya, Brad. Si Wami, hindi natin siya kilala na ma-emotional na tao, pero while watching, nakita natin gaano siya ka-emotional nung medyo nagkaalitan sila ni Almond Vosotros. Tapos actually with the TNT fans pa, Brad. Nanonood tayo, nasa likod ng TNT fans. Sabi ng mga fans na parang yumabang na daw si Wami, and nung naka-first tres si Wami, gumano, parang timing kayo, sabi, ganun siya ka Pero pinlay down naman ni Wami yun na parang it's just part of the game, yung parang exchange niya with the fans, nothing personal, and yun, parang eager lang siya na maka-bounce back after medyo off daw siya nung first 3 games. And yun na nga, playoff basketball at its finest, finals basketball at its finest, gusto lang nila manalo. So, and pinakita ni Wami and Marcio and the rest of the other stars ng San Miguel kung gaano nila kagustong manalo. We mentioned yung health ng TNT. Siyempre si Poy Eram naglaro. Actually, pagdating ko kanina, nataon talaga pag pumipila ko para ma-check lang yung pangalan ko. Bilang si Poy Eram dumating, and ko napansin, wala siyang yung walking boot. So, doon pa lang, alam mo maglalaro na si Poy Eram. And finish with 6 points and 4 rebounds. 1 block. I think courageously Poy Eram deserves some praise. Kinapos nga lang TNT, but the way he played, numbers niya hindi but for a while he tried to be yung trabaho niya, to be among those na pahirapan si Junmar Pardo sa poste. Tama ka parang courageously, kasi kung ako, in-expect ko siya maglalaro sa game 6 pa, kasi feeling ko dun yung pinaka do or die na ma-face ng TNT. Pero feeling ko, dahil nga ayaw nila umabot muna sa do or die, pinalaro na nila ngayon. Tinry nila kung kaya ni Poy, and yun nga, courageously, gallantly, sinubukan naman ni Poy, and nakapakita pa rin siya ng kumbaga kung ano yung kaya niya gawin. Ang feeling ko naman, ang role ni Poy dito to clog the lanes and be parang kahit nakatayo lang siya, actually nakaka-block pa rin siya kay Junmar. So kahit yun lang yung magawa niya, sobrang laking bagay na para sa TNT. Basta nandyan lang yung presence niya sa yung 6'7" frame niya, malaking bagay na sa TNT kahit di siya 100%. Dahil pinag-usapan natin si Poy Eram, magsisegue na tayo dun sa nangyari after the game, kasi nakita natin after nung game si Chris Ross, si Poy Eram nakaupo dun sa bench, very dejected siya. Chris Ross was trying to console him, and then after nun nagulat lang tayo na si team manager Jojo Lastimosa sinasabihan niya si Chris Ross na bumalik ka na dun sa dugout mo, and talagang nagustuhan ni Jojo Lastimosa yon. Chris Ross was surprised na bakit ka nun. Then it turns out, after paglabas ni Jolas after game, sinabi niya sa media na yung galit niya na kay Jericho Cross, hindi na nagustuhan yung last second yatang ginawa si Jericho, parang N1 straight ball na move. Sa tingin mo doon, you think frustrated lang si Jolas or ano ba? Feeling ko nag-spill lang yung frustrations niya over kay Chris Ross. Feeling ko hindi naman, kasi yung wala naman so actually show of sportsmanship yung ginawa ni Chris Ross, na lumapit pa siya kay Poy Eram dahil nga hindi makatayo ng maayos siguro si Poy. Lumapit pa si Chris Ross sa TNT bench para lang ikamayan si at kumustahin si Poy Eram. So feeling ko si coach / team manager Jolas
frustrated lang siya na natalo sila. Yun lang yan, Brad, dahil medyo siyempre tinambakan kayo dito and you expected your team to kahit pa paano mas lumaban in this game. Medyo feeling ko na frustrate lang siya. Na medyo nakakainis naman talaga kung ako yung TNT tapos makita mo si Jerry Cruz na fake pass tapos medyo nagsi-showboating pa at the end of the game. Pero dapat talo ka na eh. So tanggapin mo lang natalo ka. And feeling ko medyo na-frustrate lang si Boss Jolas dun sa dulo. And we all know naman si Coach Jolas, pag may gusto siya sabihin niya. And kita naman natin sa reaction sa social media, talagang mostly unkindly yung reaction nila kay Jojo Lastimosa. And again, another dagdag kulay na naman sa serye. It's papatuloy sa Wednesday, game number 5. Carl, tingin mo, to close this out, this episode natin, tapos na bang serye o anong pwede pang gawin ng TNT para stay alive? Yeah, siyempre importante for both teams. First, siyempre San Miguel, gusto nila tapusin na sa game 5 dahil ayaw nila mabigyan pa ng momentum yung TNT sa game 6 kung mag-game 6 man. And for TNT, siyempre no choice na sila but to stay alive kasi it's one of their last, or if not their last chance to stay alive in this series. And kailangan all hands on deck na para sa TNT na kung kahit hurting ka, feeling ko kailangan nila palaruin. Kung kaya maglaro ng player, maglaro ka na dahil ito na yung last shot. At Grand Slam, Grand Slam di lang mere championship ang pinaglalabanan nila dito, kundi historic Grand Slam. So kung pwede ka maglaro, papalaruin ka kahit siguro may inihinda ka ng konti dahil ito na nga, do or die game to for TNT. And they have a chance to they have to start strong in to set the tone sa game 5 and extend the series to at least the game 6. Alright, so again Wednesday, yung date yun? 23. So, alam, July 23, Mark Araneta Coliseum, potential clincher or potential extension sa ating PBA Philippine Cup Finals. Kita ulit tayo doon. After the game, expect nyo na mag-uusap ulit kami ni Carlo about whether mag-champion San Miguel or ma-extend ng series sa game 6. So again, final score, San Miguel 105, TNT 91. The Beermen take a 3-1 series lead. Indies, nahulog pa yung ko. Stats ko. 3-1 lead sa serye. So, kumabot kayo dito sa dulo ng video. Maraming salamat po. Mga regular subscribers natin. Thank you. New viewers, hello. Mga bashers, hello. Marami kayong pwedeng panoorin sa online at sa mga television nyo. So, yun lang po. And thank you for Carlos Acamos, and also thank you kay Justin Bacnis for sharing his thoughts last game. Sama mo na si Bax lagi. Pwede, kung may oras siya, bukan natin. So, Josh Terrato po, thank you po sa support sa channel. It's now 12:44 in the morning dito sa Mall of Asia Arena. Nixon would say, good morning, we'll see you around.